Lunarian pala ang originally na may hawak sa ancient weapon Uranus. Bali ito na nga yung part 2 ng analysis video natin para sa chapter 1116. Yung part 1 nga uploaded na. Kung hindi nyo pa nga ito napapanood I suggest na panoorin nyo muna ito. Anyway, ang pag-uusapan naman natin ngayon itong mga karakter na nag-cameo sa recent chapter. At para umpisahan nga itong topic natin mapunta na kaagad tayo sa unang nag-cameo sa latest chapter, which is itong sila Igaram at Karu. So yung ilan ngang One Piece fan na bago nagtataka kung nasaan na daw ba itong si Karu. Since sa mga early chapters nga na itong One Piece lagi siyang kasakasama ni Vivi. Bali ngayon nga in-update tayo ni Oda na in fact nasa Alabasta lang pala siya. Actually way back Reverie arc pa nga lang nilinaw na ni Oda na talagang hindi sasama itong si Karu kay Vivi. Dahil nakita nga natin siyang nagpaalam dito. Sa part naman ni Igaram sa mga nakalimutan na siya nga currently ang captain ng mga Royal Guards sa Alabasta. Similar kila Pel at Chaka na nagkaroon din ng cameo sa chapter na to. Bukod nga sa kanila nakita rin natin itong kabaong ni King Cobra. Yung lokasyon nga nito obvious naman na nasa Tomb of Kings or in Tagalog nasa libingan ng mga hari. Sa mga nakalimutan na una nga nating nakita itong lokasyon na to way back chapter 202 pa. Kung saan ito nga yung time na ni-reveal ni King Cobra na dito niya tinatago ang ancient poneglyphs na hawak nila. Dito nga rin nangyari yung naging huling laban nila Luffy at Crocodile. At speaking of Crocodile nag-cameo nga rin siya sa chapter na to habang binabanggit ni Vegapunk yung patungkol sa mga ancient weapons. So itong appearance nga niya na to obviously na reference sa mismong ancient weapons. Dahil as we all know kay Crocodile nga natin unang nalaman way back chapter 203 pa yung patungkol sa existence ng ancient weapon na Pluton. Yung naging plano nga niya nung time na to yung tinatawag niyang Operation Utopia. Ngayon mapunta naman tayo kay King Elizabelio. Ipinakita nga sa latest chapter yung curiosity niya sa announcement ni Vegapunk. Dahil nung time nga na ni-reveal ni Vegapunk itong pagkawala ng Lulusha Kingdom agad nga niya itong pinacheck sa mga tauhan niya. So sa scene nga na to may gustong iparating sa atin si Oda. At ito nga yung currently na itong Revolutionary Army, World Government at Marines pa lang ang may alam sa pagkawala na itong Lulusha Kingdom. At ngayon ngang in-announce na ito ni Vegapunk sa mundo mas magkakasense nga itong mga pinagsasabi niyang revelations. Kumbaga yung mga taong hindi pa rin naniniwala sa kanya once na makonfirm nga nila na talagang wala na ang Lulusha Kingdom dito na sila mapapaisip na may posibilidad nga itong mga nire-reveal ni Vegapunk sa kanila. Possible nga na talagang lumubog na sa karagatan ang mundo 800 years ago. At lulubog pa ulit ito sa mga susunod na araw. Sa part naman ng ancient robot na ipinakita sa recent chapter, ngayon nga tinuon na sa kanya ni York ang spotlight paniguradong susugurin na siya ng mga Gorosei. Dahil currently nga yung pagpigil sa pagbo-broadcast ni Vegapunk ang pinaka-priority nila. Kaya nga nakita nating bigla na lang umakyat itong si Saturn at bigla ring inatake ni Gorosei Nasujuro itong Labo Face. Kaya naman asahan nga natin sa mga susunod pa na chapters makikita na natin sa aksyon itong ancient robot, Gorosei laban sa ancient robot. Ngayon mapunta naman tayo sa hinighlights ni Vegapunk sa latest chapter, which is yung ancient weapon Uranus. Paano nga bang napasa kamay ni Im-sama itong Uranus? During Wano arc nga nagkaroon tayo ng impormasyon kay Marco nung malaman niyang meron pang nag-e-exist na isang Lunarian, which is si King. Bigla nga niyang naalala yung nabanggit sa kanya ni Whitebeard noon na itong red line daw pinaninirahan ng mga gods. Or ang term nga ni Marco sa mga Lunarian fire conjuring race daw. As per King nga extinct na nga daw itong lahi nila. Sa tingin nyo bakit nawala ang lahi ng mga Lunarian? Obviously ang sagot nga dito may pumatay sa kanila. At sino ba ang number 1 suspect sa pagpatay sa mga Lunarian? Syempre itong bagong nakatira sa supposedly na habitat nila. Ito nga yung world government. Si Im-sama kasama itong mga Gorosei. Pero kung yung magiging dahilan nga lang ni Im-sama dahil lang sa gusto niyang tumira sa itaas ng red line, di ba parang napakababaw naman ng rason na to para ubusin pa
nga ang lahi ng mga Lunarian to the point na magiging extinct sila, pwede namang patayin lang nila yung ilan sa mga Lunarian bilang example sa kung ano ang kaya nilang gawin. At panigurado kusa nang aalis itong mga Lunarian sa Red Line. Bali sa tingin ko nga may mas malalim pang dahilan si Imsama sa pag-ubos ng lahi nila. At dahil nga yan sa itong mga Lunarian mismo ang may hawak sa ancient weapon Uranus. Paano ko nasabi? Dahil alam naman natin yung tumatakbong tema sa tatlong ancient weapons, di ba? Tubig, lupa at hangin. Pinangalan nga sila sa tatlong gods. Itong Poseidon nga associated sa tubig. At yes, sa karagatan nga mismo nakabase yung mismong ancient weapon na si Shirahoshi. Itong Pluton naman tinatawag bilang God of Underworld. At during Wano arc nga ni-reveal na nasa ilalim daw ng lupa itong Pluton. So somewhat na associated pa rin siya. Ngayon itong Uranus nga base sa Greek mythology tinatawag bilang God of Sky. Meaning dapat na itong ancient weapon Uranus related din sa kalangitan o sa sky. At yes, nakita nga natin yan sa naging pagbura sa Lulusia Kingdom. Dahil sa itaas nga mismo ng galing yung power neto. So kung mapapansin nyo guys bukod nga sa association ng pangalan ng mga ancient weapons, yung may hawak nga rin sa kanila na lahi konektado rin sa mga pangalan nila. Itong Poseidon nga hawak ng mga fishman, which is sa tubig. Itong Pluton naman hawak ng Wano, which is nasa lupa naman. Kaya naman kung originally nga hawak ng Lunarian itong Uranus noon, sasakto nga ito sa pattern natin. So may isang ebidensya pa nga na magpapatunay na itong mga Lunarian talaga ang may hawak originally sa Uranus. At kinuha lang sa kanila ito ni Imsama. Itong ebidensya nga na to related kay Joy Boy. Itong dalawang confirmed na ancient weapons nga konektado kay Joy Boy. Yung Wano na obviously kakampi ni Joy Boy during Void Century, since sila nga mismo ang gumawa ng mga poneglyphs. At itong Poseidon na in fact ginawan pa ng Noah at apology letter ni Joy Boy para sa kanila. So ano naman ang koneksyon ng mga Lunarian kay Joy Boy kung sila nga ang may hawak ng Uranus noon? Bali dito na nga papasok itong pagbabanggit ni King sa pangalan ni Joy Boy. During nga sa pagtakas nila Kaido sa Punk-Hazard, nabanggit nga ni King itong si Joy Boy. In fact inakala pa nga ni King na yung bagong Joy Boy itong si Kaido. Meaning kung may knowledge itong si King patungkol kay Joy Boy, ang ibig sabihin lang neto gaya sa mga Buccaneer, pinagpapasapasahan rin ng mga nakasurvive na Lunarian itong kwento patungkol kay Joy Boy. So bakit nila ito gagawin? Dahil ba sa kaalyansa ng mga Lunarian itong si Joy Boy noon? Hindi kaya during Void Century at nung time na matatalo na itong si Joy Boy sa 20 Kingdoms, dito niya na dinistribute itong tatlong ancient weapons sa mga kaalyansa niya. Itong Pluton ibinigay niya sa Wano. Itong Poseidon naman given na magre-reincarnate lang ito sa Fishman Island. At itong Uranus ibinigay ni Joy Boy sa pangangalaga ng mga Lunarian. Kung iisipin nga natin ni-reveal ni Vegapunk na para gumana daw itong Uranus kailangan daw ng Mother Flame. At sa tingin nyo saan magkaka-idea si Vegapunk para gawin itong Mother Flame? Yes guys, sa Lunarian. Itong apoy sa likuran nila. At dito nga babalik yung sinabi ni Marco. Base nga sa kanya kilala itong mga Lunarian bilang fire conjuring race. Meaning possible na itong undying flame sa likuran ng mga Lunarian ang mismong nagpapagana sa Uranus noon. Sinubukan nga itong i-recreate ni Vegapunk at nagtagumpay siya. Kaya niya nagawa itong Mother Flame. At syempre nadamay na rin dito yung paggawa niya sa mga Seraphim. Since na-replicate nga niya itong mga ito na similar sa mga Lunarian. Sa mga magtatanong nga kung paano ito na-replicate ni Vegapunk, gaya nga ng nabanggit ko kanina, na-acquire ng world government itong sila Kaido at King. At kinulong sila sa Punk-Hazard. During nga sa mga oras na to, nakakuha na ng lineage factors sa kanila si Vegapunk. Kaya nga na-create ni Vegapunk itong devil fruit na nakain ni Momonosuke. So in summary nga itong mga fishman, itong mga samurai ng Wano, at itong mga Lunarian ang originally na tagapagpangalaga ng tatlong ancient weapons. At since gahaman nga itong si Imsama, kinuha niya itong Uranus sa mga Lunarian sa Red Line.
At dahil nga sa pag-ubos ng lahi nila hindi na napagana pa ni Im-sama itong Uranus sa matagal na panahon. Pero nung time nga na ma-replicate ni Vegapunk itong apoy ng mga Lunarian, which is itong ginawa niyang Mother Flame, ninakaw nga ito ni Im-sama para paganahin ulit itong Uranus. Uranus na bumura sa Lelouch Kingdom. Anyway, ayan na nga yung part 2 ng analysis natin para sa chapter 1116. Abangan nyo na nga lang itong huling part na i-upload natin susunod na. So yun lang, peace!